I want to bring you on this message. God loves you. Your own work in progress. Why I'm telling this? Kasi naranasan ko yan eh. The Joe Moody Experience. What is up? Welcome back to our podcast, The John Moody Experience, TJX. It's your Kuya Pass. How are you there? Kumusta po ang mga tropa natin na sumusubaybay at nakikinig sa ating podcast? Today is June 10. And dito po sa Tarlac, we are celebrating Danding Coangco's birthday. So, wala pong pasok ngayon. Kaya, marami tayong magagawa ngayong lessons. Yeah, walang pasok ngayon ang mga eskwelahan dito sa Tarlac alone, of course. Pero meron kaming gawain mamaya. We have our BDJ later. And ako, sa akin personally, parang walang holiday kasi, yun, everyday gumagawa kami lessons. We have to update our lessons and of course, everyday learning, preaching, studying, communicating, and of course, loving our families. No days off. At yun nga, maaga kami nagising ngayon of course dahil binigay namin yung regalo namin sa aming nanay. Praise be to God. 26 na siya sa kanyang buhay. At nilakad lang si Peanut. Update lang konti. Tapos, timpla ng kape kay wifey. And then, konting dribble. Tapos, kahapon ko pa gustong gawin itong podcast ito. Kaso wala akong time kahapon dahil nga birthday ni Mommy. 62nd birthday niya. Happy birthday to Moms. Tapos kahapon kasi, simulan ko na po yung istorya, no? Kahapon kasi, nag-post ako ng reflection ko, di ba? Nakakita nyo naman po yun, daming nga nag-like eh. Yung iba tumawa, yung iba nag-heart. Yung iba siguro, ang tinawan, kasi then, excited ako i-share, wait lang. Ano ba yan? Okay, Jomel, compose yourself. Okay. Nag-post ako kahapon ng reflection ko about sa basketball. Kasi, I think, 2 nights ago, naglaro kami ng basketball. I was invited ni Wendell kasi dumating yung kaibigan niya. So, basketball kami and with Pastor Zeke. Diba? So, basketball. Alam niyo naman pag basketball, di ba? Excited tayo. Passion natin yan eh. One of the reasons nung napilay ako, nung napatid yung ACL ko, nagpa-opera ako kasi hindi ko matanggap na hindi na ako makakapag-basketball. Kaya, nag-undergo ako sa reconstruction ng ACL ko and then nakabalik tayo. Blah, blah, blah. So yun, naglaro kami. And then, to make the long story short, very competitive yung game. Sa akin competitive kasi competitive ako. Tapos, umuwi kami ng talunan, 0-3. And then, that night, nagre-reflect ako. During the game, nagre-reflect na ako eh. Tapos after the game, nagda-drive ako pa uwi, nagre-reflect na ako. And then kinabukasan, ang tindi ng reflection ko after my devotion. Nag-reflect ako. Oo nga no. Ba't ganun? Kinumpose ko yung sarili ko, kinumpose ko yung words ko, and then pinost ko siya. Ang dami nag-react, ang dami mga nag-chat. Kasi unang-una, may mga nagsasabi niya, proud ako sa iyo kasi pinili mong hindi manakit at hindi mamisikal. Teka, manakit. I don't like the term manakit kasi magkaiba naman po yung physical game versus you are really nananakit or sinasaktan mo yung mga kalaban mo. And then, one of our friends na sa Manila, sabi niya, pwede mo pang entry to sa podcast mo, kuya. Sabi niya, sige. Oo nga no, ganda nito, sabi ko. Kasi hindi natin talaga ma-define yung physicality at saka yung nananakit. So, yun yung gusto kong ngayon i-topic ngayon, kaya title ko ngayon is physikalan usapang basketball tayo. Gusto ko lang i-dichotomize yung nananakit at saka yung physical game. 'Di ba? Kasi ako nagre-reflect po ako
Of course, this is my springboard, yung basketball experience. And then connect natin sa pag-aaral, sa buhay, sa ministry. Ito kasi, bilang Kristiyano may dalawang extreme. For example, naglalaro ka ng basketball or competitive ka. Sa kahit anong larangan, kung nakikipag-compete ka. May mga, of course, there are two extremes. First extreme is this. Dapat chill lang. Okay? Pag Kristiyano ka, lalo na pag pastor ka, dapat chill ka lang. Huwag kang maging competitive. That's the first extreme. Okay, relax lang. Laro-laro lang ito. Papawis lang ito. Okay, good. Sige. Chill lang. Bawal na maging competitive. That's the first extreme. Second extreme is this. Manalo tayo. Basta kahit anong mangyari, mananalo tayo, makikipag-compete tayo, kahit na masira ng testimony. Okay. So, yun yung dalawang extremes na naisip ko, teka, i-define nga natin yun. And then kanina, dinidevotion ko siya, at nagre-reflect ako, at nakagawa ko ng 6 na points or reflection based dun sa experience kong yun. Okay? Extreme 1, dapat chill lang. Extreme 2, gagawin lahat, basta manalo kahit masirang testimony. But, I just figured out, eto, na-compose ko na siya. Kasi kahapon nagre-reflect lang ako at sinabi ko lang yung nasa puso ko. Pero, right now, kinompose ko siya, in-outline ko siya, and yung nasa utak ko at nasa puso ko, and then yung nabasa ko sa Bible, and then yung mga reflections ko, pinaghalo-halo ko, and then, okay, outline ko. Okay, good. And I just realized, ang Panginoon, hindi siya against sa, God, hindi siya against sa excellence, sa discipline, or yung effort na tinatawag, or yung holy zeal na tinatawag. Ang Panginoon, I just figured out that He's against sinful ambition. Yeah, kaya ang tanong ko kasi ganito as Christians, bawal ba talagang maging competitive? As Christians, bawal ba talaga tayong i-aim yung excellence at maging, okay, gusto ko manalo yung drive natin? Kasi ako talaga, pag yung gusto ko isang bagay, gagawin ko Parang, para sa akin binigay na sa'yo, naglalaro ka na, hindi mo pa bibigay yung best mo. Kaya ako minsan nainis talaga ako or naglalaro tapos nagtatawanan. Nainis ako One of our friends parang sabi niya sa akin, Jomel, I really appreciate your passion. Kasi one time, nagbabasketball kami. And of course, yung mga kasama namin, laro-laro lang. And one of his friends, sabi niya, galing ni Jomel, no? Pero, sabi niya, pare, napansin ko kay Jomel, masyado siyang seryoso. Masyado siyang seryoso doon sa game. Di ba? Papawis lang naman tayo. Tapos sabi ng kaibigan ko, yun ang basketball. Naintindihan niya ako Kasi I really love competing. I really love the thrill and healthy competition. And I just realized na, teka, gawin ko nga ito ng podcast, no? Para at least ma-dichotomize natin yung kaibahan ng nakikipag-compete ka at nakikipag-away ka. Di ba? Maganda po ma-define natin yun Di ba? So, now, here's the idea of this podcast or this episode. Kasi, kasalanan ba maging yung sobrang competitive ka? Di ba? Pero sa akin kasi I think hindi kasalanan na maging competitive. Ang tanong kasi dito is, ano ang dahilan kung bakit gusto mong manalo or mag-compete? Di ba? There's a big difference between the desire for excellence versus desire for superiority. And I checked my heart. Sabi ko, why I want to win? Bakit gusto ko makipag-compete? And then, doon sa tanong na yun, bang, nasagot ko. Okay. At ngayon, sasagutin ko to sa mga points ko po, no? And then, magbibigay ako ng mga experiences. Kasi, minsan nagigilty tayo Di ba? Pag yung may physical game, pastor ka pa naman. Last time, mamaya ko kwento ko yun.
mamaya ko kwento yun kasi nasa loob ng mga points yun eh. So, yun, let's see the difference between desire for excellence versus desire for superiority. Kasi ako naniniwala po ako, merong kasagutan dito. Okay? Hindi na ako papatagal. Medyo lapot-lapot ako ngayon Or sapot-sapot ako kasi casual lang po ako ngayon. Palakad-lakad ako katatapos ko mag-walking at saka mag-dribbling. But here's my reflection. Reflection number 1. Ang na-realize ko. God created us to pursue excellence. God created us to pursue excellence, not perfection. So, imagine nyo po ito Sa basketball. Basketball ang usapan So, ang ating mga point of entries and examples is basketball. Pag nagbabasketball ka at sasabak kayo sa liga, interbarangay man yan, palarong pambansa man yan, UAAP man yan, PBA man yan, NBA man yan, or international games man yan, whatever. Speaking of UAAP, condolence po sa mga brothers natin na nawala. Nakakalungkot po yun. At I'm praying for the comfort of their families and sa basketball community po natin. Let's pray for them po. So yun, balik po tayo sa point na God created us to pursue excellence. Sa basketball, papasok ka ng liga. Kahit saang liga man yan. Purok man yan, international man yan, local, national man yan, or whatever. Ang gagawin mo, magta-training ka Di ba? Nagpa-practice ka. Nag-aaral ka ng plays. Nag-aaral ka ng mga senyas. You build the camaraderie. You build yung mga game plans and concepts to win. Now, ang tanong ko, bakit mo ginagawa lahat ng mga yun? Di ba? Ako kasi naniniwala ako, kaya ka lalaban ng liga kasi you want to get the chip. You want to get the championship or the trophy. Di ba? Hindi ka papasok doon para matalo. Tama ba? And speaking of papasok, may dalawa kasing klaseng team or dalawang klaseng player. Gusto mo maglaro para mag-enjoy lang. Gusto mo maglaro para manalo. Hindi ko alam kung saan kayo doon. Kasi ako, sa part na yon gusto ko manalo. Okay? Or, meron naman pumapasok para sumikat, para makapag-highlight reels lang, mag-video-video, tapos, or versus, gusto mo talagang manalo and involve yung buong tropa mo. Let's go, guys. Or, makashoot ka lang, or manalo kayo buong team. Maraming versus yan And ako bilang parang matanda na rin sa basketball, parang veteran na rin ako, Wala na ako doon sa part na, okay, highlights, kunin niyo yung highlights ko. Okay, masushoot ko lahat ito. Ako yung star dito. Hindi, I just want to win. I will shoot this, I will pass this, I will do defense, I will call plays because I want to win. Period. And I realize na ganun din po sa buhay natin. Ganun din sa ministry natin. Di ba? Hindi naman po masama, for example, sa ministry. Hindi naman masama na gustuhin natin na lumago tayo bilang disciples. Or gumanda yung mga preachings natin na talagang you're really doing the art and science of interpreting the scripture, di ba? Or hermeneutics. Hindi po natin ginagawa yung ginagawa natin sa ministry for the sake of gawin lang yun. Pinagagan talaga natin yung sistema because we want to win people. We want to win souls for the glory of God. Sa pag-aaral po natin, di ba? Hindi masamang gustuin natin na maging magna cum laude tayo. Or i-aim natin na uno lahat tayo. Hindi masama yun. Kaya ka nga nag-aaral, kaya ka nga nagpupuyat, kaya ka nga nagbi-build ng habit because you want to perform well. Tama ba? Sa marriage na, ako nag-reflect ako kanina sa marriage namin. Hindi masamang gustuin natin maging better husband ako. Na, please ko yung asawa ko. Gagawin ko yung gusto niya because I'm pursuing excellence.
Diba? Now, ang issue po dito ngayon, when it comes to that God created us to pursue excellence, the issue is not excellence because we're called to be excellent. The issue here is pride. Diba? The Bible said, Colossians 3:23, whatever you do, work heartily as for the Lord. Diba? That's one. We're called to be as Christians, we're called to be excellent. Kapag nagtatrabaho ka sa workplace mo, how would you portray or how would you show your testimony? Be good at work. Diba? Be good doon sa ginagawa pa. Binigyan ka ng task and assignment or work, and then submit it before the deadline. And by that, man, because of your excellence, because you're excellent, grabe to. Diba? So, sa akin sa basketball, balik tayo sa basketball. Gusto kong manalo kasi gusto kong maging excellent. Hindi dahil sinasabi ko sa kalaban na mas magaling kami sa inyo. Di ba? Ako ang pinakamagaling dito. Kasi kayabangan yun eh. Di ba? So, we try to involve every member of the team. Basketball man, ministry man. Guys, let's do this. Sa ministry, let's have good testimonies. Diba? We want to pursue excellence. Let's pursue excellence. Number 2, and my number 2 reflection ko. Kapit po tayo, kapit. Winning reveals you, losing exposes you. Ito po yung natutunan ko nung 2 nights ago, no? 0-3 kami. Alam niyo po kapag nananalo tayo, ang bilis makipag-appear. Ang bilis makapag-shake hands. Panalo kami. Saya eh. Madaling ngumiti. You're not blaming the referee. You're not blaming your teammates. You're not blaming the weather. You're not blaming your shoes. You're not blaming the ball kasi madulas or whatever. Madaling maging mabait kapag nananalo. Para kasing there's a sense of pride na, nalo kami. Okay lang yan. Diba? But here's the thing. Kapag natatalo ka, diyan na lalabas yung pride. Diyan na po lalabas yung insecurity, yung galit, yung ego mo. Nung nakaraan nagliliga kami, pinakikiramdaman ko yung sarili ko eh. And I realized that, man, nandun pa rin yung instinct ng I want to win. Kasi prior that liga, yung liga namin dito sa barangay namin, sabi ko, hindi na maglalaro kasi tatamad na ako, busy ako, daming gagawin, blah, 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 whatever. Pero, someone approached me, Pastor, gusto niyo po mo maglaro, papawis lang. O sige, kung papawis lang, game. Pero sabi ko, una, nagbayad na ako ng uniform ko. 900 din yun na mahal. Tapos, mag-i-invest ako ng time ko. Diba? Kasi pag ganyan po, mag-i-invest ka ng, kukondisyon mo yung katawan mo eh. Tapos, during the game, 1 hour yun, tapos mapapagod ka. So, parang 3 hours ang kakainin din nun eh. Bibili ka ng mga pampalakas na drinks mo, iinom ka ng mga gamot, magpapalaba ka, everyday, isipin mo yun. Imagine mo yun, the effort, no? Sabi ko, nandito na ako eh. Teka, mag-compete ako. Kasi yung team namin, mga kasamahan namin po doon, yung mga barangay officials na talagang papawis gaming lang naman. Tsaka yung mga toda na pabawis gaming. Sabi ko, teka, nandito na ako eh. Kung papawis lang, kaya ko naman magpapawis sa bahay eh. So sabi ko doon kay Kapitan, si Kapitan namin kumuha sa amin eh. Sa akin. Sama ko po si Joshua. Kasi alam ko yung team namin eh. Parang takbo-takbo lang, papawis. Makakapagod yun, di ba? Pero sabi ko, compete na ako. Sama ko si Joshua. Teka, parang kulang pa. Sama ko si Bren, asawa ni Ate Tintin. Teka, parang kulang pa. Sama ko si yung para may sentro kami. And then, yung team namin, hindi ganun kalakas. Pero naging contender na parang, uy, every time na lalabanan nila kami, kinukompleto nila yung team nila. So parang naging threat din kami doon sa liga. Doon lalakas ng mga kalaban namin. So, ganun yung nangyari. So, ngayon, nandun na yung team, okay, may marunong na mag-shoot, may marunong na mag-rebound, may mga players na kami, mga role players.
parang sa part ko, okay. Nadagdagan yung level ng ayoko matalo. Ayoko matalo. But I just realized na, basketball becomes a mirror. Basketball becomes a mirror of our attitude. Basketball becomes a mirror of our hearts. May narinig ako isang pastor, gusto mong makita ang ugali ng isang tao, maglaro kayo ng basketball. So ako, talagang nandun yung intensity. May mga times na kapag hindi ako natatawagan ng foul, ref, foul! Sinapak ako. Nauntog na ako, wala pa bang foul? Because you're really competing. And I think that's normal because imagine nyo po yung tumatakbo kayo, napapagod kayo. There's, may drive ka na manalo. Tapos may pressure, may expectation. So parang lalabas yung eagerness na, I want to win, but walang foul. Pero hindi ko naman sila minumura. Or hindi ko naman sila sinisigawan. Ref, foul, foul. Asking questions or clarification. Diba? And I realized na losing games will expose you. Nung natalo kami dun sa laglagan namin, kasi may do or die game match kami for twice to beat. So, ang ganda ng laban namin. Nawala yung star player nila ng third quarter. Sabi ko, pagkakataon na to. But, kasi nawala siya dahil nag-graduate siya or fouled out siya. Fouled out. Tapos, ako rin nag-fouled out nung last 4 minutes. Sabi ko, hindi ko matanggap. Hindi naman ako nag-flop. Kasi na-warningan ako for flop eh. Lately, hindi naman ako nag-flop. Kasi, of course, I want to take care of my testimony, no? Kung laban-laban talaga. Binangga ako. Akala nung referee, nag-flop ako. Mapost ko yun mamaya. Nandiyan sa video, tignan ninyo. Binangga niya ako, nabigla ako. Oh my God. And then natalo kami 1 point. Sakit. Paano kaya tatanggapin ito? Okay. Sa totoo lang, hindi ako nakatulog hanggang alas 4. Kasi natalo kami 1 point eh. And big game yun. Sa semis. And I realized, mga kapatid, basketball becomes a mirror of our hearts. Diba? Ganun din sa ministry eh. Diba? Kapag hindi ikaw yung pinili mag-preach, hindi ikaw yung pinili maging leader, lalabas eh. Hindi na pili yung idea mo na gusto mong i-drive. Diba? Anong lalabas? Minsan, ang gagawa tayo ng mga stories or mga chismis, dapat ganito yung ginawa nila eh. Dapat ganito, blah, blah, blah. But, I just realized, winning reveals you. Losing exposes you. Number 3, reflection. Yung kaibahan ng healthy zeal versus sinful ambition. Ako personally, kung bakit ako nagbabasketball, hindi para, palakpakan ako ng tao or sabihan ako na, galing ni Jomel. Parang, okay, kung nagagalingan sila, kung nainis sila, okay, labas ako doon. Basta ako gusto ko, I want to improve my health. Gusto kong pawisan ako. Gusto kong matap pa yung potential. Ano pa kayang pwede kong ibigay, i-contribute, di ba? Maybe sa next generation, paano ko sila ma-inspire. Di ba? I want to honor God. I want to maximize my gifts. Di ba? Those are healthy zeals eh. Di ba? Pero yung vinary ko at vinersus ko at hinango ko at sineparate ko yung ambition eh. Yung sinful ambition. Ang sinful ambition pala is this. I need to be better than everyone. Dapat i-outwork ko sila lahat. Dapat akong pinakamagaling sa kanilang lahat. I need attention. Di ba? I need recognition. I need to win at all costs. Di ba? Kahit na testimony ko masisira pa. But, kung titignan niyo yung Bible, even Paul actually commended zeal, healthy zeal. But, the problem is zeal pointed in the wrong direction. At times. Di ba? Yung healthy zeal natin nagiging away, murmuring, suntukan, and
sikuhan, or whatever. So, sa akin, I realized na, okay, gusto kong mag-basketball kasi I have healthy zeal. I just want to win, top my potential, I want to be excellent. So, maganda ma-dichotomize din natin yung part na yun. Number 4, baka tumatagal na ako. Number 4, Christians should be passionate. Diba? Christians should be passionate. Man, alam ng mga kaibigan ko yan. Alam ng mga disciples ko to. Alam ni Joshua to. Alam ng asawa ko to. I'm very passionate sa lahat ng ginagawa ko. Yung word na commitment, I know that word. Yung word na sacrifice, I know that word. Pag sinabi ko, I will commit myself, I will commit myself. Especially kung gustong-gusto ko talaga or alam kong calling ko talaga, I will commit myself. Minsan kasi parang may stereotyping, guys eh. Diba? Kapag Christian, dapat mahina, dapat tahimik. Kapag Christian, dapat, passive ka lang. May stereotyping eh. Kapag Christian, dapat, relax lang. Yun nga kanina, chill lang. Kapag Christian ka, dapat okay lang lahat. Oo ka lang lahat. Yes man ka. Sige ka lang ng sige. Diba? Pero, look at the character. Tingnan niyo yung mga Bible characters. Si Paul, very passionate. David, very passionate. Daniel, very passionate. Nehemiah, very passionate. Jesus, very passionate. Passion of the Christ nga, di ba? They're intense people, man. They're focused, they're disciplined, they're determined. Man, hindi sila tamad. Di ba? Hindi sila apathetic. Because ako po naniniwala ko, Christian life is not laziness baptized. Kaya nga tinitira yan ni King Solomon sa Proverbs, di ba? Okay, maging tamad. Ang dami yung mga excuses. I want to share this testimony, no? Parang, kailan ba yun? 4 years ago, I was invited to play dito po sa Paniki, doon sa samahan ng mga pastors dito sa Paniki na mag-represent sa buong Tarlac. So, syempre ako, umuo na ako, okay, I will devote myself, I will sacrifice, I will commit. At ang laro ko naman kasi talaga, pag naglaro po ako seryoso, hard talaga eh. Kasi nasanay talaga ako sa dayo-dayo basketball. So ngayon, of course, kalaban po namin mga pastor. And alam niyo naman po yung mga pastor, syempre, mga matatanda na rin sila or season na rin sila. Ngayon, nagugulat sila sa akin na parang sobra ko daw hard, nananakit daw ako. One time, ang ganda ng laban namin versus Tarlac. I won't mention the name of the pastor. Talagang bakbakan. So, pisikalan. Pero hindi naman suntukan at saka sikuhan. Magkaiba kasi yun yung physical tapos naniniko ka intentionally. Hindi ganun. Hindi. Sa akin, I want to defend yung mga gustong mag-compete talaga na physicality. Kung ako sa akin, kung pipisikalin mo ako, good. So, babawian kita, physicality, banggaan talaga. Pero kung sakitan, suntukan at sikuhan, iba yun. Sipaan, iba yun. Sabi ko nga kay Joshua at sa pamilya ko, siguro kung 10 years ago, nung hindi pa ako Kristiyano at born again, talagang titirahin ko yung mga yan, sikuhin ko yan, sisipahin kasi mahilig po ako sa fade away. Pag nag-fade away ako at naiinis ako, sipahin talaga kita. Babayagan, sorry for the term. Talagang tatamaan yung nuts mo pag naiinis ako sa'yo. So, 4 years ago, nabait na ako maglaro, pero hindi ko sinasabi na hindi ako physical. Hard ako maglaro. Sanay po ako kasi varsity ako sa school namin before. Bakbakan talaga. Dayo series. So, nandun pa rin yung competitiveness ko na yan. Pero hindi ako naniniko. Lumapit siya sa akin. Talagang, sabi niya, grabe ka rin, no? Alam mo yun, natawa ako parang umiyak siya. Basketball yung laro eh. Tapos, kinakalat sa GC niya, itong si Gomez. Naninira to, talagang nanakit, whatever, ganyan-ganyan. Sinubong sa akin ni Pastor Joshua. Sinakwento niya sa akin. Natatawa lang ako kasi imagine mo yung tandaan na niya tapos umiiyak siya, nagsusumbong siya. Kasi parang sinaktan siya ng bata. So sabi ko naman, Kuya,
ang laro natin, nakalimutan yata nila ang basketball, physical game. Ang basketball, hindi yan prayer meeting. Oh, yes, nag-fellowship tayo, pero hindi tayo nagpe-pray dito. Basketball is a physical game. It's not a prayer meeting game. Diba? Now, of course, pastor tayo, we have to take care of our testimonies. Pero, don't forget that this is competition of physicality. Hindi to Bible study or hindi to prayer meeting or sabi nga nila, mag-chess ka na lang, ayaw masaktan. That's true. Diba? Sa akin po ako kung sasaktan mo ako, physically, kung binangga mo ako ng maganda naman, you're bumping me legally, that's okay. Pero yung sasadyain mo akong sisikuin, parang iba yun. And I don't do that. Diba? Last time na liga, yung mga bata kalaban namin. Semis ito eh. Ngayon, dahil gusto kong manalo, talagang nagiging hard ako sa defense. So, bumping them. Tapos yung isa bumulong sa akin. Alam niya, pastor ako. Bumulong sa akin. Ganyan palang gusto mong laro sabi niya. Pero hindi siya makatingin sa mata ko. So, hindi naman tinawagan ng foul ng referee kasi nakita ng referee, good naman yung defense ko. I'm just bumping him. So, ganyan palang gusto mong laro sabi niya sa akin. Bumulong siya. Hindi ako kumibo. At sa isip ko lang naman ay, umiiyak ka. What if 10 years ago, ganun pa rin ako maglaro? Parang feeling ko, masasaktan ko sila eh. But of course, pinakikiramdaman ko yung puso ko. Kasi intense, alam mo yun, may mga trash talks, di ba? At maganda rin pag yung basketballero ka at Kristiyano ka. Talagang dalin mo rin yung pagiging Kristiyano mo. Hindi mo pwedeng alisin yun. So you have to control yourself, be disciplined and be composed, and etc. But what I'm telling here is this. Christians should be passionate sa ginagawa nila. Okay? Passionate na nasa lugar kasi ang salitang passion po is neutral yan. Kapag nilagay mo ang apoy sa maling lugar, nakakasunog. Take care of your testimony. Okay? Yes, gusto mong manalo, pero huwag kang magmura. Gusto mong manalo, pero huwag kang maniko. Diba? Gusto mong manalo, pero huwag kang manipa or whatever. Diba? Number 5, the goal is not to beat others. It's to steward your potential. That's my heart. That's what I'm doing. Diba? I want to steward my potential. Hanggang saan pa kaya kung mapupush yung sarili ko? Diba? So, for example, sa basketball po, hindi ko kontrolado kung gaano kagaling yung kalaban eh. Diba? Alam ko magaling sila eh. Pero ang kontrolado ko yung effort ko. Ang kontrolado ko yung discipline ko, yung self-control ko, yung preparation ko, yung attitude ko, yun, control ko yun. Diba ho? And God doesn't ask bakit hindi ka naging sila. God asks, ginagamit mo ba yung ipinagkatiwala ko sa'yo? Diba? So, sa akin po, stop comparing yourself to other people. The only person you need to beat is yourself. Diba? Ganun na sa ministry natin. Diba? Ang kontrolado mo, yung preaching mo, yung revelation ni Lord sa'yo, yung attitude mo. Hindi mo kontrolado yung attendance, yung popularity mo, yung platform mo, pero kontrolado mo yung faithfulness, yung preparation, yung character mo. Okay. Number 6, para hindi na ako tumagal. We need to compete hard, but love harder. We need to compete hard, love harder. This is what we call the Christian balance. Sa court po, we do backs out. Diba? Talagang we do bumping. We do defense. We do hustle. We dive for loose balls. Pero pagkatapos po, respect. Honor them. Encourage them. After we lose dun sa game namin, nung semifinals, I chat yung mga star players na yung leaders. Sabi ko, nice game. I miss that kind of competition, sabi ko sa kanila. And sabi mo sa tropa natin, congratulations. Nandun pa rin yung respect. Okay? Because you can compete fiercely without hating people eh. Diba? Pwede kang makipaglaban or makipag-compete nang hindi ka nagagalit sa tao or nag-hate sa tao.
Magkaiba kasi yung enemy at saka rivals eh. Or opponents, di ba? You can disagree without becoming enemies. Di ba? Ref, I don't disagree. I don't agree with your call. Di ba? Or you can want to win without wanting others to fail. Gusto mong manalo, pero wag mong asahan na matatalo kayo in Jesus' name. We just want to give our best efforts. Kaya sa akin po here's my final conclusion bilang nag-share nitong ganitong experience. Hindi po kasalanan yung maging competitive tayo. Ang kasalanan po ay kapag yung identity po natin ay nakatali or bounded dun sa gusto ko lang manalo. And bilang pastor, bilang Kristiyano, yes, we play hard. Yes, we work hard. Yes, we study hard. Yes, we lead hard. Yes, we serve hard. Not because our work depends on winning, but because Christ has already secured our worth. Win or lose, you know your worth in Christ. Di ba po? Kaya pwede tayong magbigay ng best natin or yung passion natin or yung zeal natin. Manalo man tayo, matalo tayo, di ba? But of course, Lord willing, masaya pa rin kapag nananalo. Di ba? Kaya mga binibigay yung best mo kasi gusto mo manalo. Di ba? But, I just realized, as I end, hindi po tayo tinawag para maging mediocre. Hindi po tayo tinawag para maging tamad. Ako I just realized, tinawag po tayo para maging faithful, tinawag tayo para maging excellent, at tinawag tayo para maging Christ-like. Excellence without Christ-likeness, parang iba yun. Okay? At sinasabi mo naman, Christ-likeness, pero walang excellence and faithfulness, mas iba rin yun. So, you cannot dichotomize or separate those three. Faithfulness, excellence, and Christ-likeness. So, yun lang po. And I hope, give your best shot, show what you've got for the glory of God. God bless you po. Mabuhay. This is TJX, the Jomel, the experience. Buhay para sa kaharian.